Assalamualaikum everyone. So, I am again your registered social work, Maika Disan Yasin. And for our day 2, I think, of our HBSE o yung pagtuturo natin ng Human Behavior and Social Environment, same lang din nung ginawa natin nung first na may papakita akong drills and then next niya na is yung sagot para hindi na tayo masyadong nahihirapan kasi napansin ko nung last yung ginawa ko is masyadong mahaba and ayaw natin na ganun, diba? So yeah, thank you very much kasi super dami talagang nanood nun, like I think 500 plus and my subscriber now is 300 plus. So thank you so much. So kung nanonood kayo dito, please subscribe to my YouTube channel kasi doon ako kumukuha ng pinaparaffle ko. Without further ado, mag-start na tayo sa pa-drills natin, okay? So, next slide, question time. So, same lang ng mechanics. Ang gagawin ko, magpapakita ko ng question, bibilang ako ng 1 to 10, and then next na niya is yung sagot. And then, explain natin kung bakit hindi yun yung sagot at kung bakit yun yung sagot, okay? So, please isulat nyo to sa mga papel nyo para hindi kayo mahirapan mag-check kung ilan ba yung tama yung sagot at kung bakit hindi yun yung sagot. Kasi wala pong kwenta kung hindi nyo alam or hindi nyo naiintindihan kung bakit yun yung sinagot nyo at bakit hindi yun yung sinagot nyo. It's very important in the board exam na kapag sasagot kayo is kailangan nyo malaman kung bakit nga ba, ano nga ba ang pagkakaiba-iba ng mga sagot sa hindi sagot. Okay? So, our question number 1 is, ang ating question number 1. Basahin natin, okay? Assumes that people are a complex of drives forming the id, ego, and superego. So, letter A, personal complex theory. Letter B, personality theory. Letter C, complex theory. Letter D, A and B only. Or letter E, none of the above. So, bibilang ako ng 1 to 10 and then after that, ipapakita ko yung sagot. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. I hope na may sagot na kayo ha, kasi sa next slide, sasabihin ko na yung sagot. So, ang sagot sa number question na assume is, ayan, personality theory or yung letter B. So, mahanap nyo yung references niya sa Pine M. 1991 ng Modern Social Work Theory ni Hampshire Macmillan Education sa page 77. So, kung nagtatanong kayo kung may soft copy ako niyan, yes, meron po akong soft copy, pwede kayong mag-PM sa akin. Explanation niya, psychoanalytic personality theory assumes that people are a complex drives of forming the id, following the ego, and lastly, the superego. So, alam naman talaga natin yan, di ba? Kasi paulit-ulit na yung sinasabi sa board exam. And kaya nga, paulit-ulit din na ginagawa yan sa mga review center, paulit-ulit nilang tinatopic. Kasi paulit-ulit din po yung lumalabas sa board exam. Kahit sino yung tanongin nyo, lalabas at lalabas po to sa board exam. So, it's very important na alam nyo kung ano nga ba ang pinagkakaiba-iba ng id, ego, and superego. So, ano nga ba ang kaibahan ng tatlong yan? So, tingnan muna natin yung sagot sa number 1. Kasi I think yung number 2, yan yung tanong doon. So, dito muna tayo. So, dito daw is, ang tinatanong, complex drive forming id, ego, superego. So, di ba sabi ko kay, Simon Freud? So, ano nga ba yung theory ni Simon Freud? Ano yung sagot nyo? Kung sagot nyo, A, personal complex theory, good luck na lang sa buhay mo kasi mali ang personal complex theory. Bakit nga ba mali ang personal complex theory? May tinatawag naman talaga tayong personal complex na tinatawag sa social work. Pero hindi siya officially naging theory. Kasi yung mga common concept lang naman na meron tayo dyan sa mga personal complex is yung mga sa trauma, behavior, at saka yung relationship sa psychology para maintindihan natin yung mga client natin. Pero hindi talaga siya officially na naging major theory. Okay? So, if sinagot mo naman letter C, good luck pa rin talaga sa buhay mo kasi wala pong complex theory sa social work. May mga complexes tayong tinatawag pero hindi siya officially naging theory. Okay? So, mali na ang letter C.
So, since mali na ang letter A, hindi na siya letter D. Kasi, ang nakalagay A and B. And hindi din naman siya none of the above kasi nga may sagot naman dito. So, ang tamang sagot ay letter B. 'Di ba? So, nasabi na natin na personality theory kay Simon Freud yan, and nandyan yung id, ego, and superego. So, yun lang naman yung major na pangalan nung theory niya. So, proceed na tayo kasi madidiscuss natin sa number 2, yung pagkakaibahan ng id, ego, and superego. Okay? Yan, ito po yung ating number 2. Question, manages relationship within people and things outside ourselves. So, ano nga ba yon? Letter A, personality. Letter B, id. Letter C, ego. Or letter D, superego. Or letter E, none of the above. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na? So, ang tamang sagot ay letter C. So, letter C kasi letter C is ego. So, saan nyo ba mahanap yung reference na yan? Nasa Modern Social Work Theory pa rin. Same lang din, page 77. Kasi sa page 77, nandun yung personality theory and explain niya din kung ano ba ang pagkakaibahan ng id, ego, and superego. So, explanation niya is development of the ego follows from the id. Kasi 'di ba una id and then ego and then superego. It is a set daw of pragmatic ideas about paano nga ba daw yung environment natin, paano natin sila ma-understand, and yung iba naman mamamanipulate. The ego controls the id. Yung ego daw is kinokontrol niya yung id. Pagkakaibahan ng id and ego, explain din natin yan. For example, children control the excretion of faces as the ego learns that disapproval and discomfort follows inappropriate excretion. The ego manages relationship with people and things outside us. So, para mas maintindihan natin, balikan natin yung tanong. Dito sa question, tinatanong niya ano daw yung nagmamanage ng relationship ng tao sa mga bagay outside ourselves. So, dito, ang tinatanong is specific na. So, kanina, ang tinatanong is about theory, di ba? So, ano ba yung personality? Di ba theory yan siya? So, tanggal na to. Sana walang sumagot ng personality, ha? Tanggal na din yung none of the above kasi nandyan naman yung sagot. So, sinong sumagot dito ng id? Good luck na lang talaga kung sinagot mo is id. Okay? Kasi ang nasa sagot naman doon sa baba is ego, di ba? So, ano ba yung tinatawag nating id? Ang id, ang kailangan nyo lang talagang tandaan dyan is ang goal ng id is pleasure. Kaya nga siya tinatawag na pleasure principle. Palagi nyo itong naririnig sa school nyo, kaya I hope na alam nyo na yan. So, pleasure principle, ang gusto niya lang is yung gusto niya. Kung ano yung gusto niya, yun yung masusunod. Okay? Para daw siyang batang nagtatantrums na kapag sinabi niya na gusto ko to, kailangan makuha ko na to. Basta, ang explanation lang naman ng id, gusto niya ng immediate satisfaction. Like, kapag gusto niya talaga, gusto niyang makuha. Wala nang later, wala nang bukas, wala nang kinabukasan, ganito, ganyan, hindi. Ngayon na talaga. So, yun yung id. Hindi siya masyadong nag-iisip kasi ang gusto niya lang is makuha niya yung pleasure na gusto niya ngayon. Okay? So, explain naman natin kung ano ang superego. So, superego naman, ito yung tinatawag nating moral principle. So, ano nga ba ang moral principle? Ito naman daw yung konsensya mo at saka yung mga moral rules mo. Dito na din nanggagaling yung guilt or yung nagiging guilty ka sa mga bagay na gagawin mo and then pinag-iisipan mo kung gagawin mo ba talaga or not, hiya or yung shame, and then may isip mo na, hala, bawal yan kasi ganito, ganyan, or pagiging good person. So, yun yung kaibahan ng id sa superego. Kasi yung id talaga, kahit anong mangyari, kahit bawal pa yan, kapag gusto kong makuha, kukunin ko. And then yung superego, mag-iisip ka pa ng, hala, baka mali to, or baka bawal to, or baka ganito, ganyan, and yun.
Yung super ego din kasi talaga is usually talaga influensya yan siya ng ating mga parents, ng religion, kasi 'di ba yung religion very morally aligned, and then yung society and kung ano ba yung values natin sa buhay. Pag sinabi nating values natin sa buhay, ano ba yung pinaglalaban natin sa buhay? Yun yung sinasabi nating values, kung ano tayo, kung ano yung natutunan natin sa mga parents natin, sa religion natin, ganun. Yun yung value natin. So, I really hope na na-understand nyo yung pagkakaiba ng id at saka ng super ego. So, dito naman tayo sa ego, kung bakit yun yung naging sagot niya. Yung ego daw kasi is eto yung referee or yung mediator ng id at saka ng super ego. Bakit siya naging mediator? Kasi si ego yung nagbabalance ng gusto ng id, kasi 'di ba pleasure principle, and then kung ano yung rules ng super ego na super strict like moral principle, kasi ang ego is, tandaan nyo to ha, reality principle. So kung ano yung nakikita niya sa realidad, yun yung inaano ni ego. So ang gusto ni ego, ang goal ni ego is practical at saka realistic na solution. Kaya ang sagot dito is ego. Kasi nga ang tinatanong niya is yung nagmamanage daw ng relationship with people and things outside ourselves. So, reality principle, kasi katotohanan yan. Ego talaga, siya yung decision maker. So, kapag nakita nyo yung pleasure principle, or kapag may nakita kayo doon sa tanong na immediate satisfaction, like madalian talaga yung ora-orada, isagot nyo id. And then kapag nakita nyo yung mga moral principle na hala, baka bawal to, mga religious ganito ganyan, isagot nyo yung moral principle. And then after that, kapag may nakita kayong keyword niya is balance, ang isagot nyo yung ego, kasi yan yung nagsasabi na realistic yung decision making na ginawa nung tao, and then ang keyword niya din is reality. Okay? Dito sa number 3, ang question is, occurred when the patient transferred unconscious feelings about their parent onto the therapist and treated the therapist as though they were that parent. So, letter A, countertransference. Letter B, transference. Letter C, transfer. Letter D, countertransfer. Or letter E, none of the above. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na? Sige. So, ang tamang sagot ay letter B, transference. So, saan nyo ba mahanap ang reference niyan? Sa Modern Social Work Theory pa rin, sa page 79. Okay? So, naputol yung explanation ng transference, pero I really hope na alam nyo na yan kasi nga na-discuss ko na to. Pero dahil nga mahal ko kayo, i-discuss ko ulit kung ano nga ba ang pagkakaibahan or bakit nga ba transference yung sagot. So, proceed tayo muna dito. Ayan. So, ang tanong kasi is, nag-occur daw kapag yung patient, tinransfer niya yung unconscious feeling. Ano ba yung unconscious feeling? Yung hindi mo namamalayan na na-feel mo toward someone. So, about their parents onto the therapist. 'Di ba? Patient to therapist. Patient to therapist and treated the therapist. Ito yung pinaka-clue talaga. As though they were that parent. So, tinitreat niya daw yung therapist na para bang siya yung parent niya. So, ano ba ang sagot dyan? Since nakita nyo na nga yung sagot, i-circle natin. So, bakit hindi counter-transference yung sagot? Ano ba yung counter-transference? Ang counter-transference kabaliktaran ng patient to therapist. Kasi kapag counter-transference, worker to patient or client. Hindi, client na lang. Worker to client. Yun yung counter-transference. Kapag ikaw na mismo na worker, tinransfer mo yung unconscious or conscious feelings mo or alam mo na feelings mo doon sa mismong client mo. So, yun yung tinatawag nating counter-transference. Bakit hindi transfer yung sagot? Hindi transfer yung sagot kasi although may tinatawag tayong transfer sa social work, pero hindi siya applicable dito sa ating question. Kasi yung transfer dito, nandun siya sa transfer versus referral. So, hindi siya angkop sa tanong na to. Okay? Baka kasi malito kayo, sabihin nyo na, okay,
tinransfer, di ba kapag iniintindi mo kasi yung tanong, minsan naiisip mo na, tinransfer ng patient yung unconscious feeling niya doon sa therapist. So sabi mo, okay, transferred, since nakita mo dito yung word na transferred, sabi mo, transfer. Yun yung isasagot mo kung hindi mo talaga alam yung mga wordings or yung mga terms sa social work. Kaya nga, very important na meron tayong dictionary sa social work kasi magkakaiba yung meaning ng dictionary ng general knowledge at saka dictionary ng social work. Kaya yung mga terms na yan, very important na alam nyo at very important na nadidistinguish nyo. Kasi pagdating ng board exam, even though very justifiable, like sabi mo na, alam ko to, transfer talaga day kasi ito yung, ganito yung nakalagay doon sa question. Hindi kasi yung question ang concern natin. Ang concern natin, ano ba yung mga terms na ginagamit natin sa board exam kapag nagbo-board exam tayo? Ano yung mga terms na ginagamit natin na applicable doon sa tanong, hindi dahil yun yung tanong, hindi dahil nandyan yung clue, yun na din yung isasagot mo. Kasi magkakaiba po talaga ang mga tanong sa sinasagot. Okay? So, dito tayo sa counter transfer. Sinong sumagot ng letter D? Kasi kung may sumagot ng letter D, good luck na lang talaga sa buhay mo. Kasi wala po tayong tinatawag na counter transfer. So, eto yung pinaka-X sa lahat ng X talaga. Okay? So, dito naman tayo sa letter E. Bakit hindi none of the above? Diba sabi ko sa inyo, hindi din none of the above kasi pampalito lang yung none of the above. Usually talaga, sa board exam, nandyan yung sagot. And kung none of the above ka, dapat sigurado ka na wala talaga sa choices yung sagot. Kasi kapag none of the above ka, tapos nandyan pala yung sagot, ay, good luck talaga, day. This occurs when analysts reacted to patients irrationally, bringing in the past experiences to the relationship. Letter A, countertransference. Letter B, transference. Letter C, transfer. Letter D, countertransfer. Or letter E, none of the above. So, 1 to 10 again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na? So, ang tamang sagot ay counter-transference. So, saan nyo pa din siya mahanap? Sa page 79 ng Modern Social Work Theory. Okay, explanation niya is according to the readings, counter-transference occurred when analysts reacted to patient irrationally, bringing in the past experiences to the relationship. So, I really hope na nasagutan nyo na kasi nga na-explain na natin yung pagkakaibahan ng mga to, diba? Pero explain pa din natin kasi ito talaga tayo ka-close. So, ayan. Ang tinatanong kasi dito is yung analyst. Kapag sinabi nating analyst, baka sabi nyo, ano yung analyst kaya? Ang mini-mean niya dyan na analyst is yung worker. Yung worker daw is nag-react siya sa patient, doon sa sinabi ng patient, irrationally. Kumbaga, hindi siya nag-iisip or hindi niya masyadong napag-isipan yung ginawa niya kasi nga, na-bring up niya yung mga past experiences niya doon sa mismong patient niya. Salungat to nung previous natin na tanong kasi from analyst or yung worker to patient. 'Di ba? 'Di ba sabi ko sa inyo, mababaliktad yan. So, ganun yun. Analyst to patient, hindi siya transference kasi kapag transference, patient to asaan? Patient to worker. Kapag sinabi nating transfer, iba na yan, nasa transfer referral yan, hindi yan siya dito applicable. Counter-transfer X kasi wala talagang counter-transfer sa social work. None of the above, hindi, pampalito lang talaga yan. So okay na kayo dito sa sagot na counter-transference? Kung hindi nyo masyadong na-understand yung explanation ko about counter-transference and transference, may nakalagay dyan sa mga videos ko sa YouTube and also sa TikTok ko din na video specifically for counter-transference at saka transference. Pwede nyo siyang panoorin ulit para mas ma-understand nyo deeper ang meaning ng transference at counter-transference. Okay? So, ayan. Mag-proceed na tayo sa isang question. So, dito naman tayo. So, question maintains that community members must be empowered to initiate changes for themselves and their communities. So, letter A,
locality development. Letter B, social planning model. Letter C, social action model. Letter D, community development model. Letter E, none of the above. So, 1 to 10 again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na? Sige. Ang answer ay, social action model. So, saan nyo ba mahanap yung social action model na explanation niya? Sa human behavior in social environment, meron ako. Kung gusto nyo kumuha, meron ako. Explanation, the social action model maintains that community members must be empowered to initiate changes for themselves and their communities. Kasi sa model na to, social worker seeks to organize community member who in turn challenges existing power struggles or power structure to increase the equitable distribution of resources, create more institutions, and instigate social reform. So, yun yung explanation niya. So, para mas maintindihan natin, balikan natin yung tanong. Diba ang tinatanong dito is, minemaintain niya daw na yung mga community member must be empowered. Yung social worker minemaintain niya daw na yung mga community member must be empowered para daw makapag-initiate sila ng pagbabago sa kanilang sarili and sa kanilang komunidad. So, doon pa lang sa tanong, makikita mo na may action silang ginagawa. So, saan ba? 'Di ba ang sagot natin, social action? Kasi, yung mga tao na mismo yung nag-initiate na may mangyari or may changes or may pagbabago sa kanilang sarili na at saka sa kanilang community. Bakit hindi locality development model? Hindi locality development model kasi sa locality development model, ang keyword natin dyan is local level. Kapag nakita nyo yan, ang ilagay nyo talaga dyan, LL, local level. Okay? Sa social planning naman, halatang-halata, planning pa lang yan. Wala pa silang action na ginagawa. Okay? Yun din yung kailangan yung tandaan. Keyword dyan, planning pa lang. So, meaning, nagde-decision pa lang sila. Hindi siya community development, although may community development model naman talaga. Kasi hindi naman yun yung tinatanong. So, ang tatlong magkakasama lang talaga dito is eto. So, isa din palang tip ko kapag sasagot kayo sa board exam, kailangan naiintindihan nyo muna yung tanong. So, kung kaya nyo, itagalog nyo muna sa sarili nyo, and then kapag natagalog nyo na sa sarili nyo, saka kayo tumingin sa mga sagot para ma-distinguish nyo yung pinagkakaiba-iba ng A, B, C, D, E. Okay? So, yan. Hindi siya none of the above kasi pampalito lang yan. Nandyan naman yung sagot. So, hindi siya none of the above. Okay na? So, I really hope na na-understand nyo kung bakit social action. Bakit nga ba social action ulit? Sige nga, isipin mo bakit. Ano yung diniscuss ko ngayon lang? Kasi kung hindi mo matandaan yung diniscuss ko ngayon lang, hindi ka nakikinig. And kung hindi ka nakikinig, it's either babalikan mo ulit yung video na to, or hindi na talaga malalagay sa isip mo yung pinagsasasabi ko dito. So, dito pa lang sa part na to, gusto kong isipin nyo, natatandaan nyo ba yung mga previous na explanation ko? Kasi kung hindi nyo natatandaan, kailangan nyo tong panoorin ulit. Pero kung natatandaan nyo, very good ka. Okay? So, I really hope na nakikinig ka. Alam kong ginagawa nyo tong podcast. Hindi tayo magsa-strict dito na super strict. Pero kaya nga, nag-e-effort yung tao na turuan kayo para turuan nyo din yung sarili nyo. Hindi ako nagpapagod dito para lang i-take nyo for granted. Kasi yung oras ko, may value din sa akin yun. And sana din, pahalagahan nyo din yung oras nyo ngayon. Okay? Ang tanong dito is, this model tends to focus on the process of problem solving, assuming that only social workers or other professionals have the expertise to guide this process. So, letter A, locality development model. Letter B, social planning model. Letter C, social action model. Letter D, community development model. And letter E, none of the above. 10 seconds again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay na? Ang tamang sagot ay, okay, social planning model letter B.
Saan nyo mahanap? Sa Human Behavior in Social Environment, 2nd edition. May soft copy ako niyan. Explanation niya, the social planning model social worker acts the expert who take the lead in developing change strategies. So, sa social planning model daw, yung mga social worker acts as the expert na nagtitake ng lead para daw ma-develop yung mga change strategies. Kasi yung sa social planning, hindi lang po social workers ha, madaming nagpaplano, pero sila yung nagli-lead. Okay? This model tends to focus on the process of problem solving, assuming that only social workers or other professionals, diba sabi ko, may other professional then, have the expertise to guide this process. In other words, social planning models rely on specialized skill and methods to develop intervention and community members contract with outside professional to plan and intervene on the community's behalf. So, dito na tayo talaga nagpaplano as a social worker. So, yun. Kaya nga social planning kasi may decision making. Di ba sinabi ko sa inyo kapag social planning or yung planning may decision making. So, ilagay nyo na sa utak nyo pag may nakita kayong planning, decision making na agad ang ilagay nyo doon. Okay? Kasi yung action, nag-i-initiate na yan sila ng pagbabago na. Social action. Pinakauna kasi, wait lang, balikan natin yung sa taas. Di ba may explanation ako doon sa ano? Pinakauna kasi dito is yung eto. Locality development. Kasi kapag sinabi nating locality development, local level pa lang, 'di ba? 'Yun yung explanation natin. And then next dyan is magpaplano na yung mga worker. Kasi dito, kinuhanan mo ng idea yung mga nasa tao sa baba, sa pinakababa, sa local. And then kapag nakuha mo na 'yon, puproceed ka dito sa social planning model. Magpa-plan na yung mga worker and other professionals kung paano nga ba nila ma-achieve yung plano or yung goal nila. And then, kapag okay na, social action na. Kasi hindi pwede na magpaplano ka lang. Kailangan, kapag nakapagplano ka, may action din. Okay? And then, dito na sa community development model. Understandable na yan. Sige. Unang-una sa lahat, walang none of the above. Kasi nandyan naman yung sagot. Ano yung sagot natin nga dito? Ano? Social planning. Nakita na talaga yun dun sa pinakababa, di ba? Hindi siya community development kasi pinag-uusapan natin dito social planning kasi process of problem solving. Di ba sabi ko sa inyo, decision making, process of problem solving, yun. Social development. May nakikita ba kayong keyword dyan na local? Diba wala? So, hindi siya locality development kasi walang local level. Kasi nasa social workers na to and other professionals. Hindi naman din siya social action kasi wala pa naman silang ginagawa. Nagpa-process pa lang sila ng mga problem solving. Gumagawa pa lang sila ng mga intervention. Nagde-desisyon pa lang sila. So, wala pang action dyan. Okay? Diba yung sa taas, yun yung social action kasi nga nag-i-initiate na sila ng pagbabago or parang gumagawa na sila ng pagbabago. Yun na yung social action. Dito pa lang social planning. Keyword, problem solving or decision making. Okay? Sige, mag-proceed tayo. Dito naman tayo sa question na to. So, question, this model uses the skills of community members to approach problem from local level. So, I really hope na masagot nyo na to kasi may clue na tayo. Letter A, locality development model. Letter B, social planning model. Letter C, social action model. Letter D, community development model. And letter E, none of the above. 10 seconds again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na? So, ang tamang sagot ay locality development model. Nandyan pa din yan sa human behavior in social environment, page 129. So, explanation niya, the locality development model uses the skills of community members. Ginagamit niya daw yung skill
ng community member para ma-approach yung problem from local level. Community members who possess a wide range of talent recruited to find relevant, broad-range solutions to issues. In this model, social workers are not the main change agent. Diba doon sa social planning sila yung main agent, sila yung mga expert. Dito sa locality development, ang expert is yung mga community member. Bakit sila yung expert? Kasi sila yung nakakaalam ng problema nila. Sila yung nakakaranas ng mga problema nila. Sila, mostly, alam nila yung solusyon. Just that, hindi pa nila nare-realize yun kasi hindi pa nila siguro alam yung mga resources na available sa kanila or hindi pa sila nabibigyan ng mga resources na pwedeng makatulong sa kanila. So, yun yung locality development. Okay? Further, they support community members. So, yung mga social workers daw, sinusupport nila yung mga community members at saka leaders by ino-offeran daw ng mga social worker yung community member at saka leaders ng education or yung tinuturuan sila, information, yung pagtuturo nila, dapat alam nyo na yung andragogy ha. Andragogy and pedagogy, na-explain ko na din yan sa isang mga videos ko. Kung gusto nyong mapanood yung in-depth explanation yan, nandyan lang yan, i-search nyo lang. Nasa TikTok ko and also nasa YouTube ko. Education, pedagogy for pupil or for children, and then yung andragogy is for adults. So, ang way of teaching na ginagawa natin sa mga community member and leaders is andragogy. Kasi for adult yon na way of teaching. Okay? Hindi natin sila pwedeng gawing pedagogy kasi baka mainis pa sila and paalisin pa kayo na social worker. So, kailangan talaga andragogy, information, and also guidance. Diba walang sinabi dito na kailangan mo silang turuan step by step kasi alam naman talaga nila yung gagawin nila. It's just that hindi lang nila nare-realize na alam na pala nila and hindi lang nila alam kung paano ba or ano ba yung first step or ano ba yung mga interventions na pwede nilang pagdaanan, agencies na pwede nilang hingan ng tulong. So, nandun ka lang talaga as a worker to guide them. In this way, they become participants in the change process using their skills to support the efforts of community members. Okay? So, sige, balikan natin dito. Na-explain ko naman to lahat, diba? So, I really hope na alam nyo na yung difference ng locality development, local level, social planning, decision making, problem solving, social action, nag-i-initiate na sila ng change, initiate, change. Kasi action, from the word social action, very, very spoon-feeding na yan talaga na explanation yung ginagawa natin ngayon, okay? Community development model, hindi siya none of the above. Okay na? So, I really hope na na-understand nyo or napag-iba-iba nyo kung anong meaning ng tatlong yan. Kasi for sure lalabas to sa board exam. Like for sure talaga. Kasi lumabas to sa board exam namin. And lahat naman ng dinidiscuss ko sa inyo, lumalabas naman talaga sila sa board exam. Hindi nga lang same ng way of question sa binibigay ko sa inyo. Pero same lang din ng tanong. It's just that iniba lang nila kung paano nila kayo tinatanong during the board exam. Kasi kung alam ko kung paano pa yung tanungan sa board exam, edi sana binigay ko na sa inyo, diba? So, yun. Proceed tayo dito sa question na to. It is one of the erroneous method of assessing personality to which a person uses the method to gain an idea of the observed individual's pattern of behavior based on the physical appearance, facial expression or expressions, mannerism, style of dressing, name, nationality, race, etc. Letter A, pseudoscientific method. Letter B, first impression method. Wala palang method. Letter C, phrenology. Letter D, graphology. Letter E, none of the above. So, 10 seconds again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Ang tamang sagot ay, ayan, first impression. So, saan ba natin mahanap yung first impression? Nasa personality book daw siya, 4th edition. I think wala pa ako niyan, pero hindi ko sure. Explanation niya, the answer is first impression, for accordingly, first impression talaga may be based on
First impression may be based on physical appearance. Ano ba yung pagmumukha mo or yung mukha mo or yung basta physical appearance. Facial features. So ano nga ba yung mga mukha natin, like paano ba tayo yung nagsismile ka ba, naka-frown ka, yun yung facial expression. And features, mannerism. Ano ba yung mga tinatawag nating mannerism? Kumbaga yung mga hindi natin namamalayan na palagi na pala nating ginagawa. Like, for example, ako pansin ko sa sarili ko, mannerism ko yung, masasabi ako na parang mga ganun. So, hindi ko alam, hindi ko siya personally na-adapt ko lang yun. Feeling ko kay Fiang ko na-adapt yun kasi very funny siya na bata. So, yun, name, nationality, self-explanatory na yan race or ano nga ba siya, like ano ba yung mga race nila, hindi yung naghahabulan na yung race is Filipino ba siya, American ba siya, or ganito ganyan. What person says in how it's said, etc. And then come up with an idea of observe individual pattern of behavior by branding the person as one from a certain personality type. Balikan natin yung tanong. Bakit hindi siya pseudoscientific method? Yung mga ganito, yan yung pseudoscientific. Kaya hindi siya yan yung sagot. Yung pseudoscience kasi, ito daw yung mga ideas or method na nagpapanggap na scientific pero kulang o walang totoong scientific evidence. Kaya nga, pseudoscience. So, keyword natin dito, fake or wala talagang explanation na scientific talaga na evidence or walang ebidensya na magpapatunay na totoo ito. Okay? So, I hope na na-understand nyo yung pseudoscientific. So, ang sagot talaga dito is first impression. Kasi nga na-discuss natin. Ano ba yung phrenology? Iba yung phrenology. Iba yan. Ayokong i-discuss kasi nandito yan sa tanong. Sayang naman kapag dinidiscuss ko sa inyo, nasasagutan nyo na yung tanong and hindi na yun siya drills. Graphology naman is yung paniniwala daw na pwede nating malaman yung personality ng tao base sa handwriting. So, yan yung masyado tayong judgmental na kapag yung handwriting ng tao is sabihin natin, ay baka maganda to siya kasi ang ganda ng writing niya. And then kapag pangit naman yung writing niya, hindi naman natin sasabihin pangit. Usually, ini-indicate natin na kapag pangit yung writing, kasurata doktor. O di na para bang doktor siya or magdo-doktor ka ba? Kasi hindi ko mabasa yung ano mo. Di ba kasi yung mga doktor, grabe sila magsulat na para bang pang-alien na. Kasi hindi mo alam kung signature ba yan, gamot ba yan, or anything, pangalan ba nila. Hindi talaga naiintindihan. So, yun. Ang keyword nyo lang sa graphology is yung handwriting or yung na didistinguish daw natin yung personality ng ibang tao base sa kanilang handwriting. So, I hope na alam nyo yan. Hindi siya none of the above kasi pampalito lang yan. Okay? Dito naman tayo. A method of judging personality through the measurement and study of a person's physical feature, particularly facial features. Letter A, pseudology. Letter B, graphology. Letter C, physiognomy. Letter D, phrenology. Letter E, none of the above. 10 seconds again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Tamang sagot ay, ayan, physiognomy. Reference niya is nasa personality pa din, 4th edition, nasa page 10. Explanation niya, physiognomy is method of judging personality through measurements and study of persons' physical features, particularly facial features. The underlying assumptions of this method is that physical features are closely correlated with personality traits. So, yan yung explanation niya. Pero para mas maintindihan natin, sige, balikan natin to. Tanong dito is method daw na ginajudge mo daw yung personality ng isang tao through measurement daw ng kanilang physical features, yung pagmumukha nila, especially yung sa muka. Physical features, pwede din yung sa katawan, basta yung nakikita ng isang tao sa atin, like yung mga mukha natin, yung body natin, ganito, ganyan. So, yun. Hindi siya pseudology, kasi hindi naman talaga yan. Graphology, sabi natin, handwriting yan, diba?
So, hindi na kasi word dyan, handwriting. Ito yung sagot, physiognomy. Hindi siya phrenology kasi ayokong i-explain yan. Sige, none of the above, hindi din kasi nandyan naman yung sagot. So, physiology talaga, pag nakita nyo yung physiology, facial features or physical features. So, baka malito kayo kasi 'di ba yung isa, yung first impression, may nakalagay din doon na facial features, mga ganito ganyan. Pero ang pagkakaibahan lang first impression at saka sa physiognomy, yung sa first impression talaga very madaming explanation na para bang lahat na yung name mo, nationality mo. Yung first impression kasi, di ba yan yung kapag nakita mo yung isang tao, ano ba yung first impression mo sa akin? Yun yung tinatanong natin sa mga friends natin eh. Nung first na makita mo ko, ganito ganyan, na ganito akong maglakad, ganito ko, ganito, and then ganito yung pagsasalita ko. Ano yung first impression mo sa akin? Di ba? Iisipin natin na, nung nakita kita, mukha kang mabait. Kasi yung mukha mo napakaamo. Or, nung first na nakita kita, akala ko talaga boyish ka. Bakit? Kasi yung physical feature mo, grabe ka maglakad, ganito, ganyan. So, pwede din na, akala ko talaga nung first, super ganda mo. Sabi niya, bakit? Kasi yung pangalan mo, Angel. Na para bang angel, pero devil ka naman talaga ng ugali. O, ganun yung mga first impression. Yung physiognomy, particular na meaning na yan siya ng physical feature. Okay? Pinaka-specific na yan na explanation niya. Sige. Proceed na naman tayo sa baba. Dito na naman tayo. Question, personality is judged by the size and shape of the skull. This is part of pseudoscientific method of erroneous method of judging personality. So, ano nga ba? Physiognomy, phrenology, C, graphology, D, pseudology, letter E, none of the above. So, 10 seconds again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na? Sagot ay phrenology. So, alam nyo na kung bakit hindi ko siya diniscuss. Kasi nandito siya. Reference niya pa rin nasa page 10 ng Personality 4th edition. Explanation niya, as explained, phrenology is part of pseudoscientific method to which personality is judged by the size and shape of the skull. Sa ulo to ha. Kung di nyo pa alam talaga ang skull, sinasabi ko sa inyo. Elaborate techniques and tools are used to measure the skulls. The measurements are then translated into corresponding personality characteristic. So, kailangan nyo lang talagang tandaan, skull. Yun yung keyword ng phrenology. Hindi ko to makakalimutan kasi lumabas din to sa board exam. Dahil lumabas to last year. So, hindi siya imposible na lumabas itong mga ganito-ganito na yan. So, yan. Tandaan nyo lang size and shape of the skull sa personality. Pseudoscientific method, ito yung sagot talaga. Phrenology. Okay? Hindi siya physiognomy, facial features. Hindi din siya graphology, handwriting. Hindi siya pseudology, hindi din, none of the above. Hindi din kasi nandyan naman yung sagot. Okay? So, ayan. Take a 5 minutes break. Finilm ko kasi to magsi 6 p.m. na. So, gagawin ko, gusto kong i-post nyo na lang yung video na to and then mag-alarm kayo ng 5 minutes kasi magpo-proceed na ako. Okay? So, post nyo na to and then kapag nag-alarm na yung 5 minutes nyo, saka nyo balikan yung video na to. Sige. Kasi mag-proceed na ako kay magbabang na dito sa amin na. Sige, proceed tayo. Orange Book, Chapter 2. Ito yung most requested ng lahat, diba? And yes, very, very, very simple lang yung explanation natin dito. Ayaw naman talaga nating pahirapan kayo and ayaw nating mahirapan din kayo. So, yan. Ginawa ko talaga to and huwag kayong mag-alala. Reference nito is nasa 4th edition ng social work. So, same lang naman yung sa 3rd edition tsaka sa 4th edition. So, hindi kayo malilito nito for sure. Sige, proceed na tayo sa the development of social welfare in the Philippines. So, ano nga ba ang development ng social welfare dito sa Philippines? Pinakauna, proceed muna tayo sa prehistoric period. So, ano ba yung kailangan yung tandaan sa prehistoric period? Dalawa lang. Social welfare
work centered on mutual protection daw at saka economic survival. So kapag nakita niyo yung mutual protection and economic survival, yan yung, di ba, very traditional way of helping din talaga na para maprotektahan natin yung mga tao, para makasurvive tayo, ganito, ganyan. Yun yung prehistoric period ng social welfare. Number 2 naman, during this era daw, small independent social units were formed by barangay and were headed by dato. Yun lang daw yung dalawang kailangan yung tandaan sa prehistoric period. Huwag nyo nang masyadong pahirapan yung sarili nyo para hindi kayo malito, and then para din ma-focus kayo sa ibang areas. Kasi kapag nag-focus kayo dito sa history, hindi naman lahat ng tanong sa board exam about history. So, hindi nyo na to kailangang i-memorize. Kailangan nyo lang i-familiarize kung ano ba yung mga nangyari sa mga era na to. Okay? Proceed na tayo dito. Spanish period. So, medyo madami yung sa Spanish period, di ba? Number 1, the Spaniards brought the teaching to do good for the salvation of the soul. Diba? Very religious. Tandaan nyo dito sa Spanish period, very religious talaga sila. Which means underlying philosophy of social welfare activities. So dito din, tandaan nyo din na yung pinaka-first na hospital sa Cebu was formed by Don Miguel de Legazpi noong 1565. Yun yung tinanong ko sa inyo yung nagpa-live ako, 'di ba, sa TikTok ko na ano ba yung pinaka-first or yung kailan ba na-establish yung pinaka-first na hospital sa Cebu. And then yun, 1565. Okay? Ikatlong tandaan nyo dito is yung Hospital Real. Was name of the first hospital built in the Philippines. So, kung tanong sa board exam, ano ba yung pinaka-first na hospital na na-build dito sa Pilipinas? Hospital Real. Okay? Number 4 naman, San Lazaro Hospital. Was built or ginawa daw to para sa mga Filipino beggars o yung mga nanghihingi at saka sa mga lepers. So, anong name niya? SLH. San Lazaro Hospital. 'Di ba? Very Spanish talaga. Kasi mga San Diego, Don Miguel, yun, mga Spanish. And then, ikalimang tatandaan nyo is yung Hospicio de San Jose. Houses yan or ginawa yan para sa mga aged o yung mga matatanda or mga matatanda na, and also mga orphans, yung wala ng parents, wala na yung both parents nila, namatay, ganito, ganyan, yun yung mga orphans. Mentally defected, yung mga PWD or yung mga may sakit sa pag-iisip, at saka yung mga young boys din daw. So, anong name niya? Hospicio de San Jose. Okay? Dito naman tayo, parochial school in Cebu. Noong 1965 daw, was established by the Augustinian Fathers. So kapag tinanong kayo, noong 1965, ano yung na-establish ng mga Augustinian Fathers na school sa Cebu? O, di may sagot na kayo. Parochial School in Cebu, 1965. Okay? Huwag niyo masyadong pahirapan yung sarili niyo. Kung ako nilalagay ko sa mga history talaga ganito, may, di ba, naglalagay nga ako sa mga wall. So, magsulat na din kayo sa mga papers nyo, and then idikit nyo sa mga wall, and then pagtabi-tabihin nyo. For example, prehistoric period, and then inex nyo na naman Spanish period, and then inex nyo, para hindi kayo malito. And eto lang yung ilagay nyo, kasi yan lang naman yung mga importante doon. Huwag na kayong masyadong maraming sinusulat, kasi hindi nyo din yan mamememorize. And hindi din naman yan lahat lalabas sa board exam. Dito din, American period. So, dalawa lang yung kailangan yung tandaan sa American period. Kung Spanish period, very Spanish talaga yung mga pangalan ng mga hospital, ng mga school. Dito naman sa American period, very American, malamang. Public Welfare Board, PWB, was created to coordinate. Ginawa daw siya para makipag-coordinate ng mga welfare activities sa various existing charitable organizations. O kapag may nakita na kayong charitable organizations, PWB, okay, American na talaga yan. Kasi halatang-halata naman na very English. Number 2 naman na kailangan yung tandaan dito, charities. Associated Charities of Manila in 1917. Diba sinasabi ko sa inyo, pag may mga year, pinaka-importante yung year. Hindi masyadong importante yung day at saka month. Pero, pwedeng tandaan nyo na din kung kaya nyo. Pero wag kayong mag-dwell on or wag nyo masyadong sabi nyo na, ay, memorize ko, June, ganito, ganyan. Wag ganon. Was created by, or ginawa daw yun ng isang group of civic-spirited Americans tsaka Filipinos.
Associate Charities of Manila ha, Americans tsaka Filipinos ang gumawa at tsaka sila din daw yung nagpasimuno or yung nag-start ng Community Chest, CC. So, doon pa lang, okay na. Di ba very mahaba yung explanation sa book sa American, yan lang naman yung kailangan yung tandaan dyan. Huwag nyo nang pinapahirapan yung sarili nyo. Basta Community Chest. May mga tanong na minsan nilalagay nila dito, Common Chest. Mali yun. Community Chest talaga. Di ba? Esto ha, sorry na, na-typo ako. Community Chest. Hindi checked. Okay? So, proceed naman tayo sa Commonwealth period. So, dito sa Commonwealth period, ang kailangan nyo lang tandaan talaga or sa utak nyo, Filipinos started to hold reign in the government. Diba? Kasi diba, dun sa mga previous period, hindi pa naman mga Filipinos yung namumuno talaga sa government. And dito sa Commonwealth period, mga Filipinos na talaga. Nag-start na yung mga Filipinos na mamuno na sa government. So, pinaka-first na president natin si President Manuel L. Quezon. So, is the Philippine president who passed siya daw yung nagpasa ng anti-usury law, ng 8 hours labor law. Sorry, 8 to ha, hindi yan 9. Fixed minimum wage, insurance law, housing project, and relief operations. So, ito din yung sinabi ng prof namin niya, yung period daw na Commonwealth period, yan yung pinaka-successful or pinaka-magandang presidency na nangyari dito sa Philippines. Kasi grabe talaga yung mga pinaglalaban niya that time. Pinaglalaban ni President Manuel L. Quezon. Tandaan nyo yung pangalan niya. President Manuel L. Quezon, okay? Sige, proceed naman tayo dito sa Japanese period. So, isa lang naman yung kailangan yung tandaan sa Japanese period. Yung Bureau of Public Welfare was organized by the Executive Commission. Yun lang. Bureau of Public Welfare. Okay? Careful kayo sa bureau ha, kasi nakatry na din ako na binabaliktad nila. 'Di ba minsan nakakalimutan natin yung spelling ng bureau, ng yung mga ganyan na yan naman talaga yung spelling nila pero minsan nilalagay nila, pinagbabaliktad nila yung A at saka U, yung eto ginagawa nilang O, basta ganyan. Careful kayo sa mga spelling kasi usually ganyan din ka-tricky ang board exam na akala mo tama ka na pero mali pala yung spelling nung mga pinaglalagay nila dun sa mga tanong. And then isa lang yung tamang spelling. Diba? Very tricky. Sige, dito naman tayo sa post-war year. Post-war year naman, ang kailangan yung tandaan is 4 lang. Post-war ha. Number 1, Social Welfare Commission. Na-create daw or nagawa daw yung Social Welfare Commission and it formed the concept that social welfare is the responsibility of the state. Doon na daw yan nag-start na yung social welfare daw is responsibilidad ng state. Ito din, President Elpidio Quirino created the PACSA. Or ano nga ba yung PACSA? President's Action Committee on Social Amelioration. Tandaan nyo yung PACSA, lumalabas din yan sa board exam. Lumabas yan sa board exam namin. Which is a comprehensive program of health, education, welfare, agriculture, public work, financing of the hungry, homeless, sick, victims, and descendant deprivation and violation. Yan daw yung pinaglalaban ng PACSA. Okay? Program kasi ang PACSA. Sige, and kapag tandaan nyo, baka sabihin nyo yung paksa kay, Manuel L. Quezon, hindi yon, hindi. Kay President Elpidio Quirino. Siya naman yung ng paksa. Siya yung gumawa ng paksa. Okay? Elpidio Quirino. Iba si Manuel Quezon. Sige, number 3 naman, SWC, yan yung Social Welfare Commission, at saka yung paksa, na merge into one or napagsama daw yung Social Welfare Commission at saka yung PACSA and nag-form siya ng 3 division. So ano ba yung mga division na yon? Number 1 na Division of Public Assistance. Number 2, Child Welfare Division. Number 3, Division of Rural Welfare. So isulat nyo na din yan para hindi nyo makalimutan kung anong 3 division ba. Kasi di ba pinag-isa to sila. And then nung napag-isa sila, nakabuo sila ng 3 division. Sige. Dito din, number 4, RA 4370, very important, social work law. Wag nyo tong kakalimutan, hindi yan mawawala sa board exam. Sinasabi ko sa inyo. Kung kailangan yung tandaan talaga yung day, mas better na ito yung ire-recommend ko na tandaan nyo, yung June 19, 1965, kasi pwedeng lumabas din yan sa board exam. Di ba very contradicting doon sa sinabi ko na huwag nyong tatandaan yung day?
tatandaan nyo lang na day yung mga ganito, yung 4373 kasi very important yan sa atin. Dapat alam na natin yan. Even though nakapagtapos na ako and all, dapat alam ko pa rin yan. So, it is also a reminder for myself. So, yun, June 19, 1965, yan yung law na nag-establish or nag-regulate ng ating practice and the operation ng social worker in the Philippines. Kaya nga tinatawag siyang social work law. Okay? 4373, RA 4373. Huwag niyong kakalimutan yan. Sige. Sa 70s naman, pinaka-kailangan yung tandaan dito is 5. Pinaka-first, President Marcos Sr. Hindi yung Marcos ngayon, declared martial law on September 21, 1972. So, hindi na ako masyadong magsalita ng mga about dito kasi it's very controversial. So, yun. Basta nangyari ang martial law noong September 21, 1972. Kaya nga 70s, di ba? Kasi yun yung nangyari. So yun, ipagsama nyo yan. 1972, nangyari yung martial law. Si President Marcos yung may pasimuno nun. And number 2 then, the Department of Social Welfare. Yan kasi yung pangalan ng DSWD nung una. Department of Social Welfare, DSW. Naging Department of Social Services and Development. So, from DSW, naging DSSD. Okay? Shifting from traditional institution-based social welfare to community-oriented based program and services. So, yun. Tandaan nyo nung 70s, yung DSW, naging DSSD. Number 3 naman, the DSSD or yung Department of Social Services and Development, programs for the bottom 30% of the population. Ito daw yung mga programs nila that time. Programs yan ng DSSD Yung DSSD, DSWD. Yan lang yung pangalan niya nung 70s. Letter S, Self-Employment Assistance. Meron din silang Practical Skills Development and Job Placement. Very self-explanatory. Daycare Center and Supplementing Feeding, Emergency Assistance, Family Planning Information and Motivation, Special Services for Orphaned, Abandoned, Neglected, and Other Special Needs. So, etong abandoned and neglected, magkaiba yan pero hindi ko muna sila explain kasi may mga upcoming topic naman tayo about this. Sige. Number 4 naman na kailangan yung tandaan, the service delivery during this period is through Baranganic approach. Yan yung sinasabi ko sa inyo na Baranganic approach. Okay? Number 5, si President Marcos Sr. Issued the Presidential Decree or the PD number 1397. Kailangan tandaan nyo to nung 1978. Diba 70s din? 1978, PD number 1397, which kinonvert niya daw yung all department, yung mga department ginawa niyang ministries, thus making Department of Social Services and Development to Ministry of Social Services and Development. So, di ba, from DSW naging DSSD, and then DSSD naging MSSD. Okay? So, doon pa lang sa 70s, ang dami ng mga pagbabagong nangyari. Kailangan nilang tandaan, DSW naging DSSD, and then DSSD naging MSSD. Okay? So, sige. Proceed naman tayo. Dito tayo sa 80s. Wait lang. So, dito tayo sa 80s. Sa 80s, dalawa lang yung kailangan yung tandaan. Self-Employment Assistant or yung C was the Ministry of Social Services and Development banner program. So, di ba, DSW, naging DSSD, and then naging MSSD. So, yung MSSD daw, ito yung banner nila, yung Self-Employment Assistant. Yan yung banner program nila. Yan yung, kumbaga, focus nila. And then, nung 80s din, President Aquino, or Corazon Aquino, babae siya, di ba? Passed the executive order. Kapag nakita niyo yung EO, executive order number 123, hindi naman yan mahirap tandaan. Noong January 30, 1987, kasi 80s, which reorganized MSSD and changed to Department of Social Welfare and Development, evolving the purpose for mere welfare agency to a greater task of development. So, since nga, DSWD, and then DSW, and then naging DSSD, and then naging MSSD,
MSSD naman, naging DSWD. Ayan, nung 80s, saka na tayo naging DSWD. So, grabe no, ang dami niyang pinagdaanan, ang daming pero kailangan niyo lang tandaan yan. Kasi per 80s, per era talaga, nagkakaiba-iba. So, yun. MSSD naging DSWD. Kay President Corazon Aquino. Yun lang yung mga kailangan yung tandaan dyan. Okay. And then dito naman tayo sa 90s. Nung 90s naman, kailangan yung tandaan, dalawa lang din. Kasi nung October 10, 1991, Public Act Number 7160 or the Local Government Code. Careful kayo dito ha, kasi may isa pa na about children. And napapagbaliktad talaga yung 7160 at saka yung 7610. Basta yun, about children, special protection of children. Madidiscuss din naman natin. So, basta eto, 7160, yan yung sa local government code, was created nung 90s, okay? Na devolve the implementing of functions of DSWD or national agencies to LGU. Pag sinabi nating LGU, local government unit. So, number 2 din, 3 levels daw ng operation ng NGOs. Kapag sinabi nating NGOs, non-government organizations. Non-government organization. Hindi siya government organization, non-government organization. So, level down nila ng operation nila, number 1 is yung primary NGO or yung tinatawag natin na people's organization or self-help groups. Secondary naman or intermediate NGO or agencies composed of different professions. And then tertiary NGO, non-government organizations. Okay? So, dito naman tayo sa the evolution of the SWD. So, Ito na yung pinaka-important. Diba sa dami kong sinabi, ito na talaga yung pinaka-summary ng lahat ng summary. So, magsa-start tayo, evolution ng DSWD, kung paano nga ba nagawa ang DSWD. First hanggang last. Meaning, ito yung past to future. Sige. Pinaka-first, nung 1902, Insular Board pa lang yan. Nung 1915, naging Public Welfare Board. Nung 1917, naging Associated Charities of Manila. Nung 1921, naging Office of the Public Welfare Commissioner. Nung 1941, naging Bureau of Public Welfare. Nung 1947, naging Social Welfare Commission or yung SWC. Okay? And then, nung 1948, naging President's Action Committee on Social Amelioration. Okay na, PACSA. Ito yung PACSA. And then, nung 1951, naging Social Welfare Administration, naging SOA na. Nung 1968, naging Department of Social Welfare, DSW. Nung 1976, naging DSSD. Diba sabi ko nga, DSW, DSSD. And then, nung naging DSSD, naging Ministry of Social Welfare and Development, naging MSSD. And then, pinaka-last, yung current natin, hanggang ngayon, ito pa rin yung tinatawag sa agency natin, which is Department of Social Welfare and Development noong 1987. So, it's very important na alam nyo to, kasi lalabas din po ito sa board exam. And usually talaga lumalabas yung meaning ng Department of Social Welfare and Development. Kaya nga, diba, may pinopost ako dun sa TikTok ko na mga paksa, mga paswe, naswe, kasi lalabasin sa board exam. And usually, tinatanong nila na, okay, what is paksa? So, doon pa lang, hindi mo na alam na, hala, ano ang paksa? Paksa? Hindi ganun. So, dapat alam nyo ano ang paksa, like President's Action Committee on Social Amelioration. Usually kasi, gaganon sila na binabali nila yung spelling, or eto, dito, for example, dito, hindi nila lalagyan ng S, and then sabi mo, hala, may S ba yung President's Action o wala? Or, hala, ano ba yung spelling ng committee? Isa lang ba yung T niya or dalawa? Or baka tatlo? O, ibang committee na yun. Or social amelioration. Minsan, paksa, di ba? Akala mo President's Action Committee on Social, then biglang papalitan nila yung amelioration. Biglang papalitan nila ng administration.
And then, di ba, paksa pa din yun kasi letter A pa din yun. Pero iba na siya kasi naging administration na. So, ganun po ka-tricky ang board exam or minsan pinagpapalit-palit nila yung mga year. Kaya talaga masyadong confusing. Or sasabihin nila na si Elpidio Quirino ang nagpasa ng ganitong law. Tapos hindi pala kasi si Corazon Aquino. Or si Manuel or si Corazon Aquino ang president noong Commonwealth period. And then hindi 'di ba kasi ang president noon sino nga ba? Manuel L. Quezon. So ganun lang yung tandaan nyo. Kaya sinasabi ko sa inyo na huwag nyong masyadong pahirapan yung sarili nyo. Kailangan nyo lang i-familiarize kung ano ba yung mga important na kaganapan sa history. Kasi alam nyo, masyado ko ring tinatakbuhan talaga yung topic na to kasi even ako nung nagbo-board exam ako, ang hirap niyang intindihin. And buti na lang talaga nakahanap ako ng ganito sa CQA, kasi from CQA to na file. Buti na lang talaga nabasa ko yun kasi kung hindi ko nabasa hanggang ngayon mababaliw pa din ako sa kadami-daming nangyari ng history ng social work. And yes, kung tinatanong nyo kung lalabas to sa board exam, oo, lalabas ang mga tanong na to sa board exam. Hindi ko nga lang alam kung ilan pero alam kong lalabas to kasi nandito din to sa TOS. Okay? So sige, proceed na tayo kasi ang dami-dami ko na namang sinabi. Okay, dito na tayo sa mga laws. Diba, may nagtatanong din sa akin, Ma'am, may lumalabas ba ng mga law? Oo, may lumalabas ng mga law. Pero hindi nga lang siya marami. Pero hindi ko porket sinabi na hindi marami yung lalabas, hindi ka na din magsastudy ng mga laws. Kasi kailangan mo pa rin alamin yung mga laws. Not because magte-take ka ng board exam, but because kakailanganin mo din siya kapag naging professional ka na. And hopefully, hindi nyo to sila makalimutan. Sinasabi ko nga sa inyo, yung mga pinag-aaralan nyo, wag nyong isipin na short term lang siya. Na aaralin ko lang to dahil mag-board exam ako. Hindi. Dapat aaralin nyo siya para alam nyo pa din siya kapag nakatapos na kayo. Okay? Wag maging goal nyo yung aaralin ko to para lang sa board exam. Dapat aaralin ko to para alam ko to kapag kailangan na ng tulong ng client ko. Kasi kapag ganun yung iniisip nyo, mas magsistay yun sa utak nyo and mas maisa sa puso nyo yung mga pinag-aaralan nyo. Okay? So, ayan. Dami ko na lang sinabi. Dito tayo sa women. So, ano ba yung common na sa women? Nasa orange book din to. RA 7192 or yung Women's Women in Nation Building Act of 1992. Ito din yung RA 7877, Anti-Sexual Harassment Act of 1995. RA 8353, Anti-Rape Law of 1997. Or RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children or yung VAUSI. Ito yung sinasabi nating VAUSI of 2004. Diba recent lang, 2004. So yan, ito yung mga common law. Ito din, actually, itong VAUSI talaga, hindi yan nawawala sa board exam. Kasi, nung nag-board exam din kami, merong ganyan. Situational nga lang yung way of questioning niya. Pero, yun pa rin naman ang tanong, VAUSI. Kung ano ba yung VAUSI, ano ba yung mga common na alam natin sa VAUSI, na applicable ba siya sa mga tomboy, applicable ba siya sa mga lalaki. Kung tinatanong nyo kung applicable ba yung VAUSI sa tomboy kasi nasabi niya woman, oo. Basta biologically woman ka, applicable siya sa mga tomboy. Applicable siya sa batang babae. Pero hindi siya applicable sa transgender. Hindi ko na i-debate yan, basta biologically woman, biologically female, yon yung sa VAUSI. Kapag lalaki, kahit transgender pa yan, hindi sila applicable dito. Okay? Sige. Dito naman tayo sa elderly and PWD. Ano ba yung tinatawag nating elderly? Sa mga aged, yung mga matatanda, mga lola't lolo nyo. PWD, person with disability. Yun yung meaning ng PWD. Pinaka-common dito, RA 7277 or yung mga Magna Carta for Disabled Person 1992. Isulat nyo to ha. Kailangan na alam nyo to. Or kung hindi nyo man ma-memorize, at least ma-familiarize nyo. RA 7432 or yung Senior Citizen Act of 1992. Pero ma-expanded na siya, 'di ba? Ayan yung expanded niya, which is RA 9257 or Expanded Senior Citizen Act of 2003. And then dito naman, RA 7876 or yung the Act of Establishing Senior Citizen. Bakit kulang to? Basta kulang yan. Basta yan, i-search na lang yung 7876.
Sige, proceed naman tayo sa children. So, ito din yung mga common na lumalabas din talaga sa board exam. For children, nandyan yung PD. Ano ba yung PD? PD, Presidential Decree number 603 or yung Child and Youth Welfare Code of 1975. So, kailangan tandaan nyo to kasi lumabas din to nung sa amin. Ito, din dito na naman tayo. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na RA. Kasi 'di ba yung sa local code, local government code is 7160. Ito yung sa LGU, Local Government Code. Etong 7610, ito yung sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, Discrimination. O yung, ano ba to? Yung mga OSAEC, parang mga ganun. Yun yung sa RA 7610. And then, iba naman yung Local Code of the Government. So, 7160. So, wag nyo tong pagkaibahin na. Ang ano lang is binaliktad niya lang yung 6 at saka 1. So, kailangan alam nyo yan kasi lumalabas din yan sa board exam. And usually, yan yung choices. Diba, tatanungin kayo, ano yung Local Government Code of the Philippines? And then, nasa choices, RA 7610. Letter B, RA 6160. Letter C, RA something. And then sasabihin nyo, hala, ano nga yung RA sa mga bata at saka yung RA sa local code? Kasi parehas lang sila. So, tandaan nyo sa mga bata, di ba, 6-7. Yung mga, sabi niya, 6-7, ganyan. Tandaan nyo na lang, yun, 7-6. Sa mga bata, 6-7. And then, sa local government code naman, tandaan nyo 71. Okay? I hope na matandaan nyo to kasi for sure lalabas to sa board exam. Like, 6-7 for children. Kasi 6-7, ganyan. And then 6-1 for local code, local government code. Okay? Sige. Dito naman tayo sa number 3. EO, ano ba yung EO? Executive Order. Number 340, Provide Daycare Center Services, 1997. Okay, tandaan niyo yan. EO, Executive Order. PD, Presidential Decree. Kasi malay nyo, lumabas din yan sa board exam. Kasi may mga laws talaga na lumalabas din. Sige, number 4, RA 9344 or yung Juvenile Justice and Welfare Act. Usually, lalabas yan sa board exam, GGWA. Yung tawag namin, GGWA. 9344. Tandaan niyo yan, ha? Lalabas yan. Wow, na para bang isa ko sa mga board of examiner. Pero nafe-feel ko na lalabas yan. Sige, family. Dito naman tayo sa family. So, Executive Order 209, Family Code of the Philippines 1988. Lumalabas to. Itong Family Code of the Philippines, lalabas yan. Wow! Feeling. Pero yeah, Executive Order number 209, inshallah lalabas yan. Tandaan nyo yan. Ito din, RA 8187. RA ha, baka sabihin nyo, ini-explain ko lang. PD, Presidential Decree. EO, Executive Order. RA, Republic Act. Republic Act number, Republic Act number 8187 or yung paternity leave of 7 days to married male. May ganyan din po tayo. Kasi di ba may maternity leave? I think yung maternity leave, 3 months. 3 months ba? And then, kapag nag-exceed ka na doon, pwede kang mag-maternity leave pero wala ka ng sweldo. And yung sa 3 months kasi, ginasweldohan ka pa rin nila. So, para sa mga married ha, hindi para sa mga kabit. So, kailangan married ka. So, kung may kabit ka, pakasalan mo na para magkaroon kayo ng paternity leave na paid. Number 3, RA, Republic Act number 8369 or yung Family Courts Act of 1997. Family Courts, magkaiba ang EO ha at saka sa RA. So, Family Code, ito Family Courts Act. Dito naman, RA 8972 or yung Solo Parent Act of 2001. Lumalabas to sa mga situational questions, kaya kailangan tandaan nyo din yung mga question na to. Sige, proceed naman tayo sa thank you. Oh my gosh, I'm so happy. Like guys, sasabihin ko sa inyo, very intimidating din talaga sa akin yung history. Like, alam ko kung gaano siya kahirap. Kasi nung nagbo-board exam ako, parang siya yung
chapter sa Orange Book na ayaw kong aralin kasi sobrang ihirap. Pero I really hope talaga yung discussion natin for today is natandaan nyo and mas naging easier sa inyo yung history. And wag na sana kayong ma-intimidate kung ano-ano ba yun. Basta isulat nyo lang yung mga nakasulat dito and go na yun siya. Pag parang isunod-sunod nyo para matandaan nyo. And then, hindi nyo naman siya kailangang i-memorize, kailangan nyo lang malaman kung anong era ba napalitan. Naging SWC, naging SUA, hindi naging DSSD, naging MSSD, and then naging DSWD. Okay? So, I really hope talaga na marami kayong natutunan sa akin for today. And I was really happy talaga na naging 300 subscriber na ako. And thank you so much for giving me again this platform. Alam nyo naman kung gaano ako ka-thankful sa inyong lahat na pinapanood nyo ako, na nagko-comment kayo, ganito, ganyan. Kaya nga magpaparaffle ako today. Sana today. Kaso feeling ko, super dami kasi ng subscriber ko and yung spin the wheel ko hindi pa. So, I think bukas. Pero yeah, thank you so much and sana talaga, inshallah, I'm praying for you. I'm doing tahajjud for you all na sana pumasa kayo this 2026 and sana hindi kayo makalimot. Kasi hindi ko makakalimutan lahat ng pinaka-first student ko here. Kasi eto din yung first na nag-lecture ako. And hopefully talaga, marami akong ma-produce ng mga top-notchers and also passers. So, pray lang kayo, study, eat, and don't hesitate to message me if may mga problema kayo on your mental health. Wag lang yung economically na problem ha. Kasi same din tayo, wala din akong pera. Ginagawa ko lang yung best ko para tulungan kayo. And thank you so much for also helping me. So, yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!